Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lily. Walang eksaktong taon. Zamboanga del Norte. Laki sa hirap ang dalagang si Lily. 10 taong gulang pa lang ito nang mamatay ang ina. Iniwan sila ng ama para sa ibang babae. Naiwan kay Lily ang kapatid na si Luna. 10 taon pa lang si Lily. Namulat na ito sa hirap ng buhay. Siya na ang tumayong magulang ng kapatid. Madiskarte si Lily. Pagtungtong sa edad na 25, nakaipon na ito ng sapat na pera upang makabili ng maliit na lupa na matatayuan ng kanilang maliit na tahanan at pagtataniman ng mga gulay. Mura pa ang presyo ng mga lupa noon. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Lily dahil lupa ang nabili noon. Kalaunan ay mabebenta ito ng mahal. Nung una ay naglalako lamang sa mga bahay si Lily. Buwat-buwat niya sa likuran ng kapatid na si Luna. Kahit terik ang araw, masipag na nagtitinda ang magkapatid hanggang sa nagkaroon ng pwesto sa palengke ang dalaga. Ang sipag mo talaga, Lily. May nobyo ka na ba? Baka naman pwede kitang ligawan. Wika ni Angelo. Si Angelo ay kapitbahay ng magkapatid. Saksi sa paghihirap na pinagdaanan nila Lily. Nako, si Kuya Angelo talaga masyadong bulero. Bawal mag-asawa ang ate ko. Pero baka pwede namang maligaw, di ba ate? Wika ni Luna. Ano ba kayong dalawa? Marami pa akong gagawin ha. Tantanan nyo nga ako sa mga kalokohan nyo. Tugon ni Lily. Grabe naman, masipag naman ako, Lily. At saka kababata mo naman ako ah. Halos sabay na tayong lumaki sa baryong to. Ayaw mo yun? Meron ka na makakatuwang sa buhay? Baka sa umpisa ka lang magaling, Angelo. Tapos kapag nakuha mo na yung gusto mo, mangiiwan ka din. Ayoko maranasan ng magiging anak ko yung pinagdaanan naming magkapatid. Kaya pwede ba? Tigilan mo ko sa mga pambobola mo? Ito naman. Hindi mo pa nga nasusubukan. Pinangungunahan mo na kagad. Bigyan mo muna kasi ako ng pagkakataon. Hindi yung kung ano-ano na yung sinasabi mo. Wala pa nga eh. Kailangan munang matapos sa pag-aaral itong si Luna para hindi magaya sa aking walang pinag-aralan. Makakapag-intay ka ba ng dekada? Oo naman, Lily. Ako pa ba? Nahintay ko nga na dumating tayo sa tamang edad bago ko umamin sa'yo eh. Natural mag-iintay ako, no? Nakakatuwa ka naman, Kuya Angelo. Wika ni Luna. Matapos ang pag-uusap ay umalis na si Angelo. Bigla namang nakaramdam ng hilo si Luna. Kaya naupo siya sandali. Kagad napansin ni Lily ang pagbabago ng timpla ng kapatid. Kaya naman nilapitan niya ito. Ayos ka lang ba, bunso? Parang nanamlay ka ata ah. Tapos namumutla ka. Kasi ate, bigla akong nahilo eh. At saka, Hindi na naituloy pa ni Luna ang sasabihin. Bigla itong nawalan ng malay. Luna, tulungan niyo kami, yung kapatid ko nawala ng malay. Tulungan niyo kami! Kagad sumaklolo ang mga katabing tindahan. Dinala sa pinakamalapit na pagamutan ang bata. Labis na kaba ang nararamdaman ni Lily. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kapatid. Nang mabalitaan ni Angelo ang nangyari, kagad siyang sumunod sa lugar kung saan dinala si Luna. Nakita niyang nag-aantay sa labas si Lily. Lumapit si Angelo at kinausap ang dalaga. Kumusta si Luna? Anong sabi? Nagulat ako sa nabalitaan ko eh. Kaya dumiretso na ako kagad dito eh. Hindi pa nga lumalabas yung tumitingin sa kanya eh. Kanina pa ako kinakabahan. Ngayon lang yan nangyari kay Luna eh. Hindi ko alam kung ano yung problema. Kasi kanina masigla naman siya, 'di ba?
Huwag ka masyadong mag-isip. Malakas ang kapatid mo kaya alam ko magiging maayos din ang lahat. Matapos ang pag-uusap na yun, lumabas na ang doktor. Kagad na kinausap si Lily. Pinaliwanag ng doktor na may sakit sa puso si Luna. Napakaraming gamot ang nireseta sa bata. Napailamos na lang si Lily dahil sa mahal na mga gamot na kailangan ng kapatid. Diyos ko, bakit naman kailangan numantong sa ganito? Ang bata pa ni Luna para magkaroon ng sakit. Bakit naman ganyan? Uy, ano ka ba? Magpakatatag ka, Lily, may awa ang Diyos. Nandito lang ako para tumulong sa inyo magkapatid. Lahat ng sinabi ko sa iyo kanina, totoo yun. Kaya kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Handa naman akong tumulong eh. Maraming salamat, Angelo ha. Hindi ko alam yung gagawin ko kapag nawala sa akin yung kapatid ko eh. Siya lang yung pamilya na meron ako eh. Marami pa akong pangarap para kay Luna. Ano ka ba? Hindi pa katapusan ng mundo. Madadaan naman sa gamot ng sakit ng kapatid mo kaya magtiwala ka lang. Saka alam ko, malalagpasan nyo rin yan. Wala namang ibibigay na pagsubok sa atin kung hindi tayo aalalayan ng lumika. Matapos ang pag-uusap na yun, naroon na sa silid si Luna. Iniintay ng mga ito ang iba pang resulta ng laboratorio ng bata gamit ang ipon para sana pagpapasaayos ng bahay. Binili ng mga gamot na kailangan ni Luna. Ate, pasensya ka na. Nagalaw pa tuloy yung ipon sa bahay. Bakit pa kasi may sakit ako eh? Sana namatay na lang ako para hindi na sumakit yung ulo mo eh. Ano ba yung sinasabi mo, Luna? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mas mahalaga ka kahit sa anong ari-arian. Kahit ibenta ko ang lahat ng naipundar, gumaling ka lang gagawin ko. Kaya pwede ba huwag kang magsalita ng ganyan? Tugon ni Lily. Naiyak si Luna sa sinabi ng ate. Kasi ate, mula pa noon pabigat na ako eh. Hindi na nga ako nakakatulong. Tapos nagkasakit pa ako. Wika ni Luna. Ano ka ba naman bilang panganay at ate mo? Kargo kita kaya wag mong iisipin yung bagay na yan. Kailanman hindi ka naging pabigat sa akin. Matapos ang pag-uusap na yun, ibinigay ni Lily ang gamot ng kapatid at sabay na natulog ang mga ito. Kinabukasan maagang nagising si Luna upang makabawi sa ate. Inayos na nito ang mga gulay na dadalhin sa palengke. Nagluto na rin ito ng agahan nilang magkapatid. Nang magising si Lily, nagulat siya dahil nakaayos na ang lahat. Ate, mag-almusal na tayo para makaalis ng maaga. Wika ni Luna. Ngumiti naman si Lily at nagpasalamat sa kapatid. Matapos mag-agahan, nagtungo na ang mga ito sa palengke at pwenesto ang kanilang paninda. Maaga naman na nagtungo si Angelo sa palengke. Tinulungan itong mag-ayos ang magkapatid. Maupo ka na lang muna doon, Luna. Kami na ng ate mong bahala dito. Mamaya mapagod ka eh. Dapat nga nagpapahinga ka eh. Wika ni Angelo. So si Kuya Angelo pumaparaan pa para kay ate. Huwag kang mag-alala. Ayos ka sa akin. Wika ni Luna. Nag-asaran pa ang mga ito. Ilang sandali pa. Lumapit sa pwesto ang isang matandang babae. Kilala ito ni Angelo, dating kapitbahay. Aling Sonia, ano sa inyo? Mukhang napadaan ka dito sa baryo namin eh. Wika ni Angelo. Ngumiti naman ang matanda, ngunit hindi inalis ang tingin kay Luna. Bagyang nailang ang bata, kaya naman naupo ito sa likuran ng ate. Pabili nga ako nitong kamote. 2. Pakisupot na lang. Wika ni Aling Sonia. Kagad inasikaso ni Angelo ang kailangan nito.
pagkalis ni Aling Sonia. Kaagad nagsalita si Luna. Grabe naman kung makatitig yung matandang yun. Parang kakainin ako tapos nakakatakot pa yung itsura niya. Hindi pantay yung ilong. Tapos yung ngipin niya, parang nakalabas pa. Si Aling Sonia yun. Dati kasi, taga dito siya sa baryo malapit sa inyo. Pinalayas yan kasi napagbintangan na aswang. Napapadalas kasi noon yung pag-atake ng mga aswang sa bahay ng mga buntis. May mga sabi-sabi din na hindi naman napatunayan yung paratang pero pinaalis pa rin dito sa baryo. Pagpapaliwanag ni Angelo. Buti pinapayagan pa yan na pumunta dito sa baryo. Meron palang ganung usapin eh. Wika ni Lily. Wala naman na yung ibang nagpaalis sa kanya. Halos lahat ng nakatira dito baguhan na. Kaya siguro malakas na yung loob niya na bumalik dito eh. Basta po nakakatakot siya eh. Grabe kung makatitig. Akala mo lulunukin ako ng buong buo eh. Wika ni Luna. Hayaan mo bunso, baka ganun lang talaga kung tumingin. Mukhang napadaan lang naman yun dito sa baryo eh. Matapos ang araw na yun, akala ng magkapatid, napadaan lang nung araw na yun si Aling Sonia. Ngunit napadalas na ito sa pwesto ni Lily. Kahit na iilan na lang ang paninda ng magkapatid, bumibili ito. Palaging ngumingiti kay Luna ang matanda. Kahit ang mga katabing tindahan nila Lily, napansin ang madalas na pamimili ni Aling Sonia sa pwesto ng magkapatid. Ang iba ay binalaan sila Lily. Mag-iingat sa matanda dahil mukhang nakursunadahan si Luna. Napaisip naman si Lily, lalo pat may sakit ang kapatid. Kaagad na kinausap ng dalaga si Angelo upang ipaalam ang palaging pagbili ni Aling Sonia sa kanila ng gulay. Nakakapagtaka naman yun. Hindi kaya meron talagang kakaiba dyan kay Aling Sonia. Tapos yung susunod niyang bibiktimahin si Luna? Wika ni Angelo. Kuya, tinatakot mo naman ako eh. Nakakakilabot pa naman yung itsura nun. Wika ni Luna. Pwede ba, bantayan mo muna kami sa bahay? Natatakot talaga ako eh. Wika ni Lily. Walang problema. Malapit lang naman yung bahay namin sa inyo eh. Sasabihan ko na din sila nanay para naman mabalaan sila at makapaganda kung sakali mang sumugod yung matandang yun sa bahay nyo. Yung mga aswang pa naman sa panahon ngayon, hindi na takot sa mga tao eh. Wika ni Angelo. Nang araw na yun, doon muna nanatili ang binata sa bahay ng magkapatid. Sumama ang pakiramdam ni Luna kinagabihan, kaya naman todo asikaso si Lily sa kapatid. Matapos magapunan, nagtungo na sa kama ang magkapatid. Samantalang si Angelo naman, nakahiga sa isang upuan malapit sa sala. Ilang sandali habang pinupunasan ni Lily ang kapatid dahil mataas ang lagnat. Napansin ito na tila ba may nakasilip sa kanilang tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Lily. Isang tao ang nakasilip doon sa siwang. Angelo, halika dito, bilisan mo. May ipapakita ako sa'yo. Nagkatitigan si Lily, pati na rin ang nakasilip sa siwang. Kaagad namang lumapit si Angelo. Nagulat ito sa kaganapan. Isang nilalang ang pilit na umaabot kay Lily. Kaagad kinuha ni Angelo ang pantabas ng palay at tinusok ang nilalang. Narinig nila ang pagbagsak sa likuran, kaya naman sumigaw ang dalaga. Dito ka lang, bantayan mo si Luna. Sisiguraduhin kong mamamatay ang aswang na yan. Naririnig ko na sila, tatay. Siguradong gumagawa na sila ng paraan. Tumangulang si Lily. Kaagad na niyakap ang kapatid na nilalamig pa rin dahil sa taas ng lagnat. Kaagad na lumabas si Angelo.
Nakita nito na hinahabol ng ama at ng iba pang kapitbahay ang nilalang. Hindi naabutan ng mga ito ang aswang, kaya naman bumalik na si Angelo sa bahay nila Lily. Nahuli niyo ba? Nahuli niyo yung aswang? Hindi namin naabutan eh. Ang sabi ni tatay, nasaksak daw nila sa tagiliran tapos natusok pa daw sa braso. Kaya madadala na yung aswang na yun. Sana nga hindi na siya bumalik. Pero Angelo, tulungan mo ko. Ang taas ng lagnat ni Luna oh. Dali natin sa doktor. Kagad na tinakbo sa pagamutan si Luna. Mabuti na lang kagad na asikaso ang bata. Nilagyan ng mga panglunas. Kinabitan ng oxygen dahil hirap na ito sa paghinga. Abot-abot na ang dasal na ginawa ni Lily. Naging maayos naman ang kalagayan ng kapatid. Sabi ko naman sa'yo eh, malakas yung kapatid mo. Hindi mo kailangan mag-alala ng sobra. Salamat sa Diyos. Hindi niya kami pinabayaan. Sa'yo din Angelo ah. Palagi kang nandyan para sa amin ng kapatid ko eh. Nahihiya na nga ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano susuklian yung tulong mo sa amin. Hindi mo ko kailangan suklian. Ginagawa ko ito kasi gusto kita eh. Nais kong ipakita sa inyong magkapatid na seryoso ko sa mga sinasabi ko. Napangiti naman si Lily. Hanggang sa nagising si Luna. Tumagal sa ospital ang bata. Kaya naman upang kumita ng pera, si Angelo ang pansamantalang nagbabantay kay Luna sa tuwing nasa palengke si Lily. Hindi na muling nakita si Aling Sonia. Kaya naman inisip ng dalaga. Ito ang umaswang sa kapatid. Napanatag na ang kalooban ni Lily. Lumipas ang ilang linggo. Imbis na bumuti ang kalagayan ni Luna, mas lalo pa itong lumala. Bakit ganun Angelo? Sa halip na gumaling at pumuti yung kalagayan ni Luna, parang mas lumalala pa eh. Natatakot na ako ah. Kinakabahan baka mapano na ang kapatid ko. Wika ni Lily. Ginagawa naman ng mga doktor ang kanilang makakaya para kay Luna. Pero kung hindi ka mapanatag, pwede tayong lumipat sa kakilala naming albularyo. Magaling yun. Siguradong matutulungan ka. Salamat na lang Angelo ah. Pero mas mabuti siguro. Iuwi ko na lang si Luna. Nagpasya ang dalaga na iuwi ang kapatid. Pinapirma ito ng mga doktor ng kasunduan. Pumayag naman ang dalaga. Nang maiuwi si Luna, bumuti ang kalagayan nito na siyang ikinagulat ni Angelo. Kapag kailangan nyo ng tulong, sabihan nyo lang ako. Palagi ako nandito para sa inyo. Wika ni Angelo. Salamat Kuya Angelo ah. Hindi mo kami iniwan ni ate simula nung nasa ospital ako. Wika ni Luna. Napangiti naman si Angelo sa sinabi nito. Wala yun, basta para sa inyo. At saka magpalakas ka Luna, para hindi malungkot yung ate mo. Opo, magpapalakas na ako sa kakakain na ako ng maraming gulay. Kahit mapurga, basta lumakas ako. Matapos ang pag-uusap, kinagabihan, nagluto ng sinigang na baboy si Lily dahil ito ang paborito ng kapatid. Mag-aalas 8 na ng mga oras na yun. Nakaidlip si Luna kakaintay sa ate. Sandaling lumabas sa kanilang bahay si Lily upang kumuha ng gulay sa kanilang taniman. Habang namimitas, nagtaka si Lily dahil tila ba napakadilim sa kanilang gawi, gayong bilog na bilog ang buwan ng mga oras na yun. Dahil sa pagtataka, kagad na sinilip ng dalaga ang bubungan. Laking gulat nito. Tila ba may malaking paniki na nakadapo sa kanilang bahay. Natatakpan nito ang liwanag ng buwan. Babatuin sana ito ni Lily. Kaso nga lang laking gulat niya nang makita ang mukha ng nilalang.
Dali-daling pumasok ng bahay si Lily, kaagad na pinuntahan ng kapatid. Kitang-kita ng dalaga ang mukha ng nilalang. Ito rin ang aswang na umatake sa kanila nung nakaraan. Hinawakan ni Lily ang kapatid at dama nito ang init ng katawan ni Luna. Ate, may nakasilip sa siwang, nakakatakot yung mukha eh. Malakas na angil ang narinig ng magkapatid na tila ba sinisira na ang buong tahanan. Kaagad sumigaw si Lily upang maalarma ang mga kapitbahay. Paulit-ulit siyang sumigaw hanggang sa narinig ito ni Angelo. Dali-daling kinuha ni Angelo ang panggapas ng palay. Lumabas ito kasama ang ama. Dumami na ang mga taong nasa labas. Binabato ng mga ito kung ano ang nilalang na nasa bubungan. Ilang sandali pa ay bumagsak na sa lupa ang aswang. Bigla itong naging malaking pusa at mabilis na tumakas papalayo sa lugar. Nanginginig sa takot na lumabas ang magkapatid. Kaagad na inalalayan ni Angelo sila Lily. Mas mabuti siguro, humingi na kayo ng tulong sa albularyo. Baka ang aswang na yun din ang sani kaya lalong lumalala ang sakit ni Luna. Wala namang masama kung susubukan yun, di ba? Kilala namin ang albularyong lalapitan nyo. Magaling yun. Baka sakaling makatulong. O sige, bukas sa bukas samahan mo ko. Puntahan natin yung sinasabi mong albularyo. Nang gabing iyon, sa bahay nila Angelo natulog ang magkapatid. Kinabukasan, kaagad na sinamahan ng binata sila Lily na magpunta sa bahay ng albularyo. Doon pa lamang sa bakuran, natanaw na sila ng albularyo. Magdasal muna kayo bago pumasok sa akin tahanan upang maitaboy ang mga negatibong enerhiya. Wika ni Manong Gilbert. Sinunod nila Lily ang sinabi ng albularyo. Matapos magdasal, pinapasok sila ng matanda. Magandang araw po. Nais po sana naming humingi ng tulong eh. Inaaswang ang kapatid mo. Ito rin ang nagpapalala ng sakit niya. Huwag kayong mag-alala. Paparusahan ko ang aswang na yon, lalo pat bata ang binibiktima. Wika ni Manong Gilbert. Kumuha ito ng luya sa bakuran at inilagay sa ulo ni Luna. Bumulong at nag-usal ng orasyon. Ilang sandali ang lumipas, pinahiga nito ang bata. Nagsimulang magpausok ng insenso ang albularyo. Pinausukan nito ang buong tahanan. Nag-usal ng mga orasyon na hindi maintindihan ni Lily. Matapos mapausukan ang buong tahanan, nagsunog siya ng mga halamang gamot doon sa insenso na ginagamit at saka inilagay sa ilalim ng kama na hinigaan ni Luna. Ilang sandali ang lumipas. Biglang napasigaw si Luna. Tila ba takot na takot ito habang nakatingin sa paanan. Ate, pilit niya akong kinukuha eh. Nakakatakot yung mukha niya. Pakiusap ate, wag mo kong ibibigay. Wika ni Luna habang may tinuturo sa paanan. Labis ang pagtataka ni Lily. Wala naman siyang nakikita sa paanan. Hindi nito maunawaan ang tinutukoy ni Luna. Nandito lang si ate, hindi kita iiwan. Hindi kita bibigay kahit kanino, pangako yan. Lumapit naman si Mang Gilbert sa kanilang dalawa. Hindi ka ba nagtataka kung ano ang sinasabi ng kapatid mo? Wala ka bang itatanong sa akin? Nagtataka po ako, pero wala naman ako nakikita na ibang tao bukod sa atin eh. Sino ba yung kinakatakutan ni Luna? Ano yung tinutukoy niya na gustong kumuha sa kanya? Wala naman ako nakikita. Ngumiti si Gilbert. Pinapikit si Luna. Huwag mo siyang titigan, Luna. Huwag kang matakot dahil hindi yan makakalapit sa'yo. May mga orasyon ako na inilagay. At ikaw naman, Lily. Nais mo bang makita ang nakikita ng kapatid mo
nang sa ganon maunawaan mo kung ano ang kinakatakutan niya. Wika ni Gilbert. Kagad na tumango si Lily. Hinawakan ni Gilbert ang noo ng dalaga. Nag-usal ng orasyon. Nang muling magmulat si Lily, nanlaki ang mga mata. Isang matanda ang pilit na inaabot ng kapatid. Aling Sonia, ikaw nga yung umaaswang sa kapatid ko. Walang yaka. Tama nga yung mga paratang ng mga tao sa'yo. Akin na ang kapatid mo. Masarap ang amoy niya. Ibigay mo siya sa akin. Pilit nitong inaabot si Luna, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Para itong asong gutom na gutom at naglalaway pa. Ilang sandali lumapit si Gilbert sa aswang. Nilatigo nito ang likuran, kaya naman napasigaw ito sa sakit. Natatakam ka sa bata kaya ginaganyan mo. Labis mong pinahirapan. Pinalala mo pa ang sakit. Wala kang awang demonyo ka. Talagang dumayo ka pa sa ibang lugar para lang mambiktima. Dahil dyan, gagantimpalaan kita. Wika ni Gilbert. Paulit-ulit na hinataw ng buntot page ang matandang babae. Kaya naman napadaing ito hanggang sa mapaluhod. Alis na ako sa baryo. Pakiusap wag mo ko patayin. Hindi na ako uulit. Wika ni Aling Sonia. Ganyan din ang sinabi mo sa akin noon. Kaya naman pasensyahan tayo. Dahil hindi na kita pagbibigyan pa. Magdusa ka sa kamatayan. Pagbabayaran mo ang iyong kasalanan. Pilit na nagmakaawa ang aswang sa albularyo. Ngunit hindi ito pinakinggan. Paulit-ulit na hinataw ni Gilbert ang matanda. Nang makitang nangihina na ito, kumuha ng banga ang albularyo. Nag-usal ng mga orasyon. Doon pinasok ang kaluluwa ng aswang. Nang mawala na ang nilalang, kasabay nito ay nawalan ng malay si Lily. Nagising na lang ito nang maamoy ang oregano na inilagay sa kanyang ilong. Kagad hinanap ni Lily ang kapatid. Nakita niya itong mahimbing na natutulog. Bigla ka na lang nawalan ng malay. Pero sabi ni Mang Gilbert wala naman daw problema. Ito, pinaamoy niya para bumuti yung pakiramdam mo. Ilang sandali lumabas na din ang albularyo. Merong dalang tasa. Nilapitan si Luna. Nang magising ang bata, pinainom ni Gilbert ang laman ng tasa. Mabuti na ang kalagayan ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala dahil maging ang sakit niya sa puso ay inalis ko. Isuot nyo din tong pulang korales nang sa ganon, hindi na kayo gambalain pa ng anumang elemento. Magtanim din kayo ng luya, bawang at iba pang pangontra sa masamang elemento. Nang sa ganon may proteksyon kahit papanong yung tahanan. Wika ni Gilbert. Binigyan ng albularyo ang magkapatid ng proteksyon at ng mga itatanim sa kanilang bakuran. Labis na nagpasalamat ang magkapatid. Nagbayad pa ang mga ito ngunit hindi tinanggap ni Gilbert. Magmula ng araw na yun, hindi na ginulo ng anumang elemento ang magkapatid hanggang sa nakapagtapos ng pag-aaral si Luna. Kagaya ng pinangako ni Angelo. Inantay ng binata na maging handa ang dalaga. Dahil sa pinakitang kabaitan at determinasyon ni Angelo, tinanggap ni Lily ang pag-ibig nito. Bumuo ng sariling pamilya. Pilit na binaon sa limot ang masalimuot na karanasan. Pero kahit kailan, hindi sila nagpakampante. Dahil anumang oras, maaari silang gambalain ng mga nilalang. Ang susunod nating kwento mga kabayan ay tungkol sa bertud ng apo. Ito'y dating storya mga kabayan para sa mga nakapakinig na, pwedeng skip. Huwag na mag-comment ng kung ano-ano mga kabayan. Pasensya na kasi kung maririnig nyo medyo malat ako kaya dinuktungan ko ng mahabang istorya at para to sa mga nagre-request
Sa mga hindi pa nakakapakinig at hindi na makita yung mga dati nating kwento, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento ng tungkod ng apo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Homer. Walang eksaktong taon. Candoni, Negros Occidental. Ang kasaysayang inyong matutunghayan ay kwento ng isa sa pinakakilalang tao sa probinsya ng Negros. Kinilala sa pangalang Saturno Oro, isa sa pinakamayamang Pilipino noong kapanahunan ng Kastila. Sinasabing bago pa man dumating sa bansa ang Gobernador General na si Miguel Lopez de Legazpi, kinilala si Saturno bilang Apo Saturn na may malawak na lupain. Daang-daang tauhang may kakayahang makipaglaban. Kaya naman imbis na sakupin ng mga Kastila, nakipagkaibigan ang mga ito sa kanila at nakipagkasundo. Binigyan ng titulong Don si Apo Satur. Ngunit mas pinili niya ang nakasanayang tawag ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng pagiging may-ari ng malawak na lupain, nanatiling magpakumbaba at maawain itong si Apo Satur. Ngunit ang ipinagtataka ng mga tao sa kanya, kung bakit takot ang mga sundalong Kastila. Aatras tayo ng ilang buwan. Ito yung mga panahong hindi pa nakikilala ng mga Kastila si Apo Satur. Nagsimula ito nang dumating ang grupo ng mga sundalong Kastila sa bayan. Ang pinakaunang lupaing inapakan nila ay pagmamay-ari ni Apo Satur. Walang kaalam-alam ang mga sundalo tungkol sa kasaysayan ng lugar at ng mga taong nakatira doon. Nang mga sandaling ito, walang habas nilang inabuso ang mga pamayanan. Bawat Pilipinong madadaanan ng mga ito ay pinagbababaril o hindi kaya naman hinuhuli. Nakarating ito kay Apo Satur, kaagad siyang gumawa ng aksyon. Sinalubong nito ang mga sundalo at sa hindi malamang dahilan, nagtakbuhan ang mga ito palayo sa kanya. Walang nakakaalam ng totoong dahilan. Maliban sa nag-iisang pamangkin na itago na lang natin sa pangalang Homer. Nang mga panong ito, nasa edad 13 ang binata. Tandang-tanda nito ang lahat ng pangyayari, dahilan kung bakit nailathala ang kwentong ito. Nakasunod kay Apo Satur si Homer ng mga oras na yun. Bago pa man magkaroon ng komprontasyon, binili na nito ang binata na magtago, huwag magpapakita sa mga gwardya sibil. Nakatayo lang si Apo Satur habang hawak ang kanyang baston. Itinutok niya ito sa mga sundalong dayuhan. Kaagad nagsipaghinto ang mga ito sa paglalakad. Nagsipagtakbuhan pabalik ang mga sundalo. Wala naman pala kayong binatbat. Matapang lang kayo dahil sa mga baril na dala nyo. Pero pasensya na, hindi kayo sasantuin ng aking alaga. Wika ni Apo Satur habang nakatitig sa isang malaking itim na nilalang. Tanging siya at si Homer lamang ang nakakakita dito. Ayon kay Homer, si Apo Satur ay nagtataglay ng isang makapangyarihang bertud na nagmula sa demonyo. Isa itong uri ng itim na kahoy. Simpleng baston kung titignan. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na ang baston na ito mula pa sa buto sa binti ng isang uri ng demonyo. Hindi alam ang pagkakakilanlan ng nilalang. Hindi na din naitanong pa ni Homer sa tiyuhin ang tungkol dito. Nakarating sa pamunuan ng mga Kastila ang pangyayari at kinumpirma nila. Hinanap ang tahanan ni Apo Satur. Nagulat sila nang matuklasan na ang taong nakasagupa ng mga gwardya ang pinakamakapangyarihang tao sa lugar. Sinubukan din nilang sakupin ang lupain nito. Kaso nga lang walang nangyari.
Dahil sa dami ng mga tauhan ni Apo Satur, lahat sila ay nagkalat sa lugar. Maliban sa mga batakang katawan, napakahusay sa pandirigma ng mga ito. Mula sa iba't ibang tribo ng mga sinaunang Pilipino ang mga tauhan ng Apo. Kaya naman wala nang naghangad na pasukin ang lugar dahil sa hindi nila magawang wasakin ang teritoryo ng Apo. Gumawa sila ng paraan para kahit papano makuha ang panig nito at maging kasangkapan sa gagawing pananakop. Ngunit malayo pa lang, naaamoy na ni Apo Satur ang kanilang plano, kaya kagad niya itong pinigilan. Ipinatawag ang Apo sa isang malagang pagpupulong na dadaluhan ng Gobernador General. Nakiharap naman ng maayos ang Apo, ngunit sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang takbo ng kanilang usapan. Hindi sumang-ayon si Apo Satur, kaya naman nagalit ang Gobernador General at pilit itong ipinahuli. Ikinulong ng mga Kastila si Apo Satur ng araw na yun. Ipinadala sa plaza upang ipabaril sa sarang rebelyon na siyang pinakamalaking pagkakamali. Nakatayo sa intabladong gawa sa kahoy si Apo Satur ng mga oras na yun habang binabasa ng isang Kastilang opisyal ng militar ang kanyang sentensya, na isinali naman ng isa pang Pilipino na nakaanib sa kanila ang bawat katagang binabasa nito. Nang marinig ng mga tao ang sentensya, saka naman nagsipag-ingay ang mga ito. Kahit anong gawing pag-awat ng mga sundalo ay hindi tumigil ang mga tao, hanggang sa itinaas ni Apo Satur ang kanyang kamay. Huwag kayong maingay. Hayaan niyong magsalita ang mga dayuhan. Tumahimik ang mga tao. Sa pagkakataong iyon, itinuloy ng opisyal ang pagbabasa. Nakapaloob dito ang lubusang pag-angkin ng mga lupaing pagmamay-ari ng Apo matapos itong patayin, at ang mga taong nakatira sa lugar ay sapilitang papaalisin. Kung ayaw naman nilang lisanin ang kanilang mga tahanan, magtatrabaho sila ng walang bayad sa mga Kastila bilang kabayaran sa kanilang pagtira sa lugar. Hinahayaan lang ng Apo ang mga itong magsabi ng kanilang mga nais mangyari. Nang matapos magsalita ang opisyal, bigla namang natawa si Apo Satur. Anong nakakatawa, Indio? May bali ba sa mga sinabi ko? Tumatawa ka ng ganyan. Tanong ng Kastilang opisyal na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Ay, wala naman. Natatawa lang ako dahil parang siguradong sigurado kayo sa mga gusto niyong mangyari. Bakit sa tingin mo nagbibiro ako? Ito ang ipinataw na hatol sa iyo ng Gobernador General. Ito ang mangyayari. Kaya kung marunong kang magdasal, simulan mo na. Guardia, dalin mo ang taong ito sa likod ng plaza. Muling wika ni Carlos. Akmang hahawakan na sana ng isa sa mga sundalo si Apo Satur. Bigla itong napaatras. Kasunod nito ay nakita ni Carlos na nanginginig sa takot ang Guardia Civil. Dahilan para barilin niya ito gamit ang pistolang nakasuksok sa kanyang tagiliran. Hindi ko alam kung bakit kayo natatakot sa taong ito. At saka... Hindi na naituloy ng opisyal ang sasabihin. Isang malaking itim na nilalang ang tumambad sa kanya. Nakatayo ito sa likod ni Apo Satur habang nakatitig sa mga dayuhan ang nanlilisik na kulay pulang mata. Walang say naman ang maaaring umangkin ng lupaing pagmamay-ari ng mga tao. Hindi ang mga kagaya nyo magbibigay ng kautusan sa kanila. Pero ikaw, kayang-kaya kong utusan ang katawan mo. Ngayon, itutok mo sa sarili ang pistola. Kalabitin mo! Nangilabot ang lahat ng sundin ni Carlos ang sinabi nito. Biglang nakabalik sa ulirat ang mga tao nang marinig ang putok ng baril.
Nagkalat sa sahig ng entablado ang utak ng dayuhan at ang dugong nagsipagtalsikan sa paligid ang nagsilbing ebidensya ng pangyayari. Tinignan ni Apo Satur ang natitirang sundalo. Kaagad namang ibinaba ng mga ito ang sandata. Tumakbo palayo sa lugar. Nagiyawan sa tuwa ang mga tao dahil hindi natuloy ang pagpatay sa kanilang apo. Tiyo, akala ko katapusan mo na talaga eh. Mabuti na lang hindi natuloy. Natakot ako dun ah. Wika ni Homer. Walang sino man ang maaaring magtakda ng katapusan ko. Bueno, bumalik na tayo sa pueblo. Marami pa akong gagawin. Nagsipagsunuran ang mga tao. Nakita ito ng ilan sa mga sundalong Espanyol. Sinubukan pa nilang harangin ang apo, ngunit pinagtataga sila ng taong bayan. Binitbit ang katawan ng mga ito pabalik sa baryo ni Apo Satur. Matapos ay isinabit nila sa pasukan ng pueblo bilang palatandaan na walang sino man ang maaaring pumasok sa lugar at mang-ape sa kahit sino mang nakatira doon. Nagalit ang mga Espanyol sa ginawa ng mga tauhan ni Apo Satur. Kaya naman naglunsad sila ng pagsalakay sa pueblo. Nagulat ang mga sundalong dayuhan dahil mag-isang nakatayo si Apo Satur sa bungad ng baryo. Gayunpaman, wala ni isa sa mga ito ang naghangas na sumugod. At sa tuwing haakbang si Apo Satur, ay siya namang pag-atras ng mga sundalo hanggang sa mapilitang umatras ang mga ito. Simula ng araw na yun, hanggang masid na lang ang mga Kastila dahil hindi nila magawang pasukin ang pueblo. Hanggang sa lumipas na nga ang mga taon, lumawak ang lugar na nasakop ng mga Kastila. Ngunit nananatiling ligtas sa kanlungan ang pueblo sa turno. Ito ang naging katawagan ng baryo sa paglipas ng panahon. Hanggang sa sumapit na sa tamang edad si Homer. At dahil wala namang kamag-anak ang apo, itinuro nito ang lahat ng dapat malaman ng binata sa pagpapatakbo ng pueblo. Si Homer ang namahala ng ari-arian ni Apo Satur. Bagaman hindi ito kinakikitaan ng anumang palatandaan ng sakit. Sinimulan nitong isalin sa pangalan ni Homer ang lahat ng ari-arian. Wag mo na sanang itanong pa sa akin kung bakit ko to ginagawa. Ito ang alam kong nararapat, Homer. Ikaw higit kanino man ang nakakaalam ng aking mga sekreto, kaya wala na akong ibang pagkakatiwalaan. Nang mga sandaling ito ay kausap niya si Homer sa kanilang sala. Ayoko po sana magtanong, tiyo. Pero nagtataka ako eh. Wala naman kayong sakit. At hindi naman kayo basta-basta mamamatay dahil sa bertud nyo. Hindi lang naman sakit ang nagiging dahilan ng paglesa ng isang tao. Pero sa ngayon, hindi mo pa dapat alalahanin ang tungkol sa bagay na yan. Inihahanda lang kita sa mga mangyayari dahil wala namang ibang magmamana ng lahat ng ito kung hindi ikaw. Inalagaan ito mula pagkabata si Homer. Gawa ng wala na ang mga magulang nito. 7 taong gulang pa lang si Homer nang mapunta ito sa kanya. At dahil anak na nag-iisang kapatid, nagpasya na lang itong ampunin ng paslit. Itinuro ni Apo Satur ang lahat ng nalalaman. Maliban na lang sa isang aral. Ito ay ang ritual ng pagpapakain ng tanga na bertud. Ilang beses na ding sinubukan ni Homer na magpaturo sa chewin, ngunit hindi ito pumapayag. Kaya kong ipamana sa iyo ang lahat, pero hindi ang bertud na ito, Homer. Dadalhin ko sa libingan ng baston ko at walang ibang makakahawak nito kung hindi ako lang. Nung una iniisip ni Homer, napakadamot ng chewin. Ngunit habang nagkakaedad ang binata, unti-unti niyang nauunawaan ang dahilan. Lalo pa nang makita niyang magsagawa ng ritual ng pagpapakain si Apo Satur. Nakalood ito sa altar
na nasa pinakailalim na palapag ng kanilang tahanan. Walang ibang nakakapasok sa lugar kung hindi si Apo Satur. Ngunit ng mga sandaling iyon, naiwan niyang nakabukas ang pinto ng palapag. Nagkataon namang hinahanap ng binata ang Chewin dahil may mga bisitang dumating. Inikot nito ang buong bahay, ngunit walang nakita ang binata. Hanggang sa magawi ito sa pinakailalim na palapag. Doon niya natagpuan ang siwang sa isang maliit na pintuan. May lumalabas na liwanag, kaya inisip niyang naroon ang Chewin. Marahang sumilip ang binata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ang laman ng silid na iyon. Nasipat ni Homer ang mga bungo ng tao. May nakatirik na kandila sa tuktok at sa noo ng mga ito. May simbolong nakaukit. Hindi pamilyar sa binata ang mga iyon. Ngunit alam niya na hindi para sa tao ang mga simbolo. Tahimik nitong pinagmasdan ng Chewin. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang sinugatan ni Apo Satur ang kanyang palad. Ipinatak ang dugo sa tungkod na nasa harapan. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napuno ng kilabot ang katawan ng binata. Hindi ito makakilos sa kinakatayuan. Lalo pa nang makita nito ang imahe ng isang nilalang sa dingding. Gusto nitong sumigaw, ngunit hindi maibuka ng binata ang bibig. Nabalik lang ito sa ulirat nang biglang may kumalabog sa ikalawang palapag. Dali-daling tumakbo si Homer palayo sa pintuan, nakapagtago sa isang lumang aparador. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas si Apo Satur. Dala-dala nito ang tungkod. Dire-diretsyong umakyat sa ikalawang palapag. Samantalang si Homer naman dumaan sa bintana palabas ng tahanan at para hindi mahalata, sa harap na pintuan siya dumaan papasok. Pagkarating sa loob, kaharap na ni Apo Satur ang mga panauhin. Mga prominenteng tao ang mga ito. Nagaya niya ay nagmamay-ari din ng malalawak na lupain. Nakikinig lang sa usapan si Homer. Pinagmamasdan ng Chewin na tila walang nangyari. Normal ang kilos nito at kung hindi niya nakita ang ginawa ng Chewin, hindi masasabi na ito ay may kakaibang sikreto. Matapos ang pag-uusap ay kagad nagpaalam ang mga panauhin. Pag-alis ng mga ito, saka palang kinausap ni Apo Satur ang pamangkin. Ngayon alam mo na ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng ipamana sa iyo ang tungkod. Mula sa demonyo ang bertud na ito. Ayokong maging kagaya kita. Hindi na ako maaaring makawala sa sumpa ng bertud. Ayoko nang isali ka pa sa gulong pinasok ko. Sapat nang huminto ang sumpa sa akin. Ngayon nauunawaan ko na. Alam ko na ang dahilan, Apo. Pero nais ko pa rin sanang manatili sa tabi nyo. Tulungan kayo sa anumang mabuting hangarin nyo sa kapwa. Maraming salamat kung ganon, Homer. Pero may tanong ko lang sa'yo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Napangiti naman ang binata. Hindi po, tiyo. Alam ko kasi na mabuti kang tao. Hindi mo ko kukupkupin kung mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Eh paano kung sabihin ko sa'yo, iaalay kita sa aking tungkod? Kung ganun nga ang pakay nyo, edi dapat hindi na kayo nagtiis na sugatan yung palad nyo sa tuwing magpapakain kayo ng inyong tungkod. Dapat matagal nyo nang ginawa yun. Tumawa ng malakas ang Apo, na labis namang ikinagulat ng binata. Dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niyang tumawa ng malakas ang matanda. Nang lumaon, nakaugalian na ni Homer ang panoorin ang matanda kapag nagsasagawa ng ritual. Maliban dito,
Nasaksihan din ni Homer ang totoong kapangyarihan ng tungkod. Ito ay nang minsang ginabi sila ng uwi galing sa kabilang bayan dahil medyo malapit lang din ang kanilang pupuntahan. Nagpasya ang mga itong lumakad na lamang. Ay nako, nagsisisi tuloy ako. Hindi natin dinala ang karo, ayun tuloy. Ginabi tayo sa paglalakad. Nang mga sandaling ito, nasa ilalim ng pamahalaang Kastila ang buong lugar. Kaya naman maigpit na ipinagbabawal ang paglabas pagsapit ng 6:00. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Lampas na kayo sa oras Bawal na! Sumama kayo sa akin! Wika ng sundalo. Matapos ay hinatak sa braso ang matanda. Tinutukan ng baril si Homer at sapilitang pinalakad. Ngunit nang lumingon ng binata, nakita nitong hindi umalis sa kinakatayuan ng tiyuhin. Bakit niyo ko pagbabawalan sa sarili kong lupain? Mga dayo lang kayo sa lugar na to. Wala kayong alam sa pamamaraan ng buhay na meron kami. Kaya wala kayong karapatan na pagbawalan kahit sino sa amin. Nagulat ang mga sundalo sa sinabi ng matanda. Kinulatan ng mga ito si Apo Satur na pinakamalaki nitong pagkakamali. Pagtama ng dulo ng baril sa likod ng matanda ay siya ding pagsambulat ng utak ng kasama nito. Wala naman silang narinig na putok mula sa paligid at lalong hindi iyon nagmula kay Homer dahil wala siyang dalang baril. Dahil sa takot, pinagbabaril ng isa pang gwardya ang matanda. Ngunit naubos lang ang bala nito. Walang natamong pinsala si Apo Satur. Sinabi ko naman sa iyo walang maaaring mag-utos sa amin kung ano ang dapat namin gawin. Sariling lupa namin ito, kaya ako ang masusunod. Sabay tutok ng kamay nito sa leeg ng kawal. Namilipit ang leeg nito hanggang sa tuluyang mapali. Yan ang bagay sa inyo. Hindi kayo dapat nandito sa bansa namin. Bigla silang nakarinig ng mga huni ng pito mula sa hindi kalayuan. Dali-daling hinila ni Apo Satur ang binata palayo dahil hindi sila pwedeng makita sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, makakasalubong nila ang mga sundalo. Kaya naman pinili ng mga ito na magtago sa kasagingan na nasa gilid ng daanan. Nakita nito ang 3 pang gwardya sibil. Napansin ng mga ito ang mga kasamahang nakahandusay sa daanan. Nagalit ang mga ito nang makitang sabog ang ulo ng isa at yung isa naman ay bali ang leeg. Walang tigil sa pagmumura ang mga ito habang ginagalugad ang paligid. Huwag na tayong gumawa ng anumang gulo. Umalis na tayo sa lugar, Homer. Sa kabila ng taglay na lakas, mas pinili ni Apo Satur ang umiwas sa gulo. Kaso nga lang, ito ang kusang lumalapit sa kanila. Nagagawa naman itong iwasan ng dalawa. Ngunit umabot sa punto, isang tao ang nakatuklas ng sikreto ni Apo Satur. Araw ng fiesta sa kanilang pueblo, abala ang lahat sa paghahanda. Pinili ng Apo na magsagawa ng malaking piging sa kanyang bakuran upang marami sa kanyang mga nasasakupan ang makakain. Naroon din ang mga tauhan at ilang manggagawa sa bukid para makitulong. Napakaraming baboy ang pinakatay ng araw na yon. Maliban sa mga inihanda ni Apo Satur, may mga mamamayan din nag-ambag ng mga alagang hayop bilang pangdagdag sa kanilang maihahanda. Kahit sa ang sulok ng bakuran ng Apo, may mga nakasalang lechon, malalaking kalderong pinaglulutuan ng mga putahe.
Dahil sa limuyak ng mga nailutong pagkain, hindi maiwasang mapuna ng mga gwardya ang nangyayari. Napapada ng mga ito sa pueblo, ngunit hindi sila pumapasok dahil na din sa takot na baka kuyugin sila ng mga taong naroon. Napansin naman ni Apo Satur ang mga ito at sinubukang anyayaan, ngunit hindi tumalima ang mga gwardya dahil na din sa utos ng kanilang nakakataas. Hayaan nyo na po sila, tiyo. Mas mabuting ang wala sa kanilang makapasok sa lugar natin dahil sigurado magkakaroon lang ng malaking gulo. Tama ka, iho. Ay sige na, pabayaan na lang ang mga yan. Bukod tangi ang baryo nila ang nagagawang magdiwang ng kapistahan, kaya marami ang dumadalo, partikular sa Karatig Bayan. Nang makakain na ang lahat, isang lalaki ang napansin ni Homer. Hindi ito maperme sa isang lugar. Bit-bit nito ang kanyang pinggan habang nag-iikot sa paligid na tila may kung anong hinahanap. Hindi nito nilubayan ng tingin si Homer. Nakita niya itong pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Maigpit na ipinagbawal ni Apo Satur ang pumasok sa lugar dahil na din sa mga sekretong nakatago sa loob. Dali-daling sinundan ni Homer ang lalaki upang sawayin. Mabuti na lang at nakinig ito at paglabas ng tahanan, nakita naman ng binatang may kausap si Apo Satur. Isang lalaking nakasuot ng magarang damit. Hinayaan niya lang itong kausapin dahil wala namang ginagawang masama ang lalaki. Naglakad-lakad sa paligid si Homer dahil talagang napakarami sa mga Karatig Bayan ang noon lang nakita ang tahanan ni Apo Satur. Hindi makatiis sa mga ito. Nagpupumilit na pumasok ng tahanan o hindi kaya naman naghahanap ng paraan para makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Bandang huli, hinayaan na lang ito ng Apo. Abala ito sa pakikipag-usap doon sa lalaki. Nanatili naman si Homer sa malayo dahil ayaw nitong isipin ng matanda na nakikinig siya sa usapan. Kaso nga lang, tinawag siya ng matanda. Kaagad namang lumapit si Homer. Ang pamangkin ko na ang kakausapin niyo sa susunod tungkol sa taniman. Dahil siya na ang mamamahala nito. Kung may mga bagay kayong nais itanong, sa kanya kayo lumapit. Ipinakilala nito ang kausap sa pangalang Justino. Ganun po ba, Apo? Maraming salamat sa pagbibigay alam. Hayaan niyo ang pamangkin niyo na lang ang kakausapin ko sa susunod. Tugon ni Faustino. Hindi mapalagay si Homer ng mga sandaling iyon. Alam niyang may kung ano sa taong kausap ni Apo Satur. Kaya nang makaalis na ito, hindi niya ito nilulubayan ng tingin, bagay na napansin ng Apo. Mukhang kanina mo pa pinagmamasdan ng lalaking iyon. May problema ba? Wala naman po, Apo. May kung ano lang po ako nararamdaman sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero malakas ang kutob ko na hindi siya gagawa ng tama. Tama ka, iho. Si Faustino ay isa sa mga taong binabayaran ng mga Kastila upang kumbinsihin ng mga kagaya kong umanib sa pamahalaan ng mga dayuhan. Malaki ang nakukuha nilang halaga sa mga ito. At maliban pa doon, protektado ang kanilang mga ari-arian, bagay na inaalok niya sa akin. Pero alam mo naman, hindi natin kailangan ng proteksyon mula sa mga dayuhan, hindi ba? Huwag mo na siyang intindihin. Ang mabuti pa, makipagsaya ka sa mga taga-pueblo. Ngunit hindi pa din talaga nilubayan ng tingin ni Homer ang lalaki. Hanggang sa sumapit ang gabi. Nagpaalam na magpapahinga ang matanda. Si Homer ang mag-isang naiwan upang tignan ang mga bisita. Dito niya nakumpirma na tama ang hinala dahil habang nagkakasayahan,
bigla na lang nakarinig ang binata ng mga nababasag na kagamitan. Nang lapitan niya ito, nakitang nakikipagsuntukan ang lalaki sa ilang tauhan ni Apo Satur. Dali-daling lumapit si Homer upang awatin ang mga ito. Ngunit bigla siyang hinila ng isa sa mga taga-baryo. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita niyang naglabas ng itak ang dalawang kalalakian. Mga tagapamayapa ito ng pueblo, kaya hindi naihiwalay sa kanilang katawan ang mga sandata. Ayon sa taga-baryong umawat kay Homer, hinamon ni Faustino ang dalawang kalalakian sa isang duelo. Tumanggi ang mga ito, ngunit sadyang mapilit si Faustino. Pinagsisira nito ang mga kasangkapan, kaya walang nagawa ang dalawa kung hindi labanan ito. Yan. Ganyan nga. Tignan natin kung bakit kinakailangan ng isang gaya ni Apo Satur ang serbisyo ng mga katutubo. Kung obserban, hindi dapat kayo nakikisalamuha sa mga kagaya naming nasa alta susyoda. Tignan nyo ang mga itsura nyo. Dito na nagpantig ang tenga ni Homer. Akmang susugurin na nito si Faustino nang bigla naman siyang awatin ni Apo Satur. Ano naman ngayon ang problema sa kanilang kasuotan, Senyor Faustino? Hindi naman siguro masamang bigyan ko ng hanap buhay ang ilan sa mga katutubo na nakatira sa aking nasasakupan. Sabihin mo sa akin, ano ang mali sa nakikita mo? Napangiti naman si Faustino at muling nagsalita. Yan mismo ang mali, Apo. Dahil kinakanlong mo ang mga taong nagiging problema ng makabagong lipunan. Hindi mo na naisip na maaari lang silang makadagdag sa problema ng pamahalaang Kastila. Wika ni Faustino. Inawat ni Apo Satur ang pagsasalita nito dahil medyo nag-iinit na ang ulo. Wala akong pakialam sa pamahalaan ng Espanya dahil nasa loob ka ng teritoryo ko. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako magbabanggit ng anumang tungkol sa mga dayuhan. Kung ayaw mong ikaw ang sumunod na ituhog ko sa kawayang yan, papaikutin kita sa ibabaw na nagbabagang uling. Na lalong nakapagpainit ng ulo ni Faustino. Sa pagkakataong iyon, si Apo Satur ang hinamon nito. Kung ganon, totoo ngang ipinagtatanggol mo ang mga Indio. Tama nga ang sinabi sa akin ng mga dayuhan. Wala ka pa rin kwenta. Kagaya ng mga katutubong to. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Faustino. Hindi na kita magagawang iligtas sa oras na pagtulungan ka ng mga taong hinahamak mo. Ang payo ko sa iyo, habang hindi pa lumalala ang sitwasyon, umalis ka na sa lugar na ito. Pagtutulungan nila ako. Yun nga ang gusto kong mangyari. Gusto kong subukan ng mga katutubong ito at makita kung bakit mo kinakailangan ng kanilang serbisyo. Masyado kang mayabang para sa isang dayo. Hindi mo ba naisip ang kalagayan mo? Maaari kang mamatay sa lugar na ito at wala kang sisisihin dahil ikaw mismo ang nag-udyok sa mga tao na patulang ka. Pag-uusap ng dalawa. At para lubusang maunawaan ang pagkatao ni Faustino, hinayaan ni Apo Satur na labanan siya ng mga katutubo. Dito napagtanto ng matanda na hindi pangkaraniwang lalaki ang kanilang panauhin. Nagawa nitong pabagsakin ang 5 kalalakian nang hindi man lamang nagagalusan. Mukhang may ipagmamayabang talaga yung taong yan, Tiyo. Tignan mo yung nagawa niya sa mga katutubo. Nakikita ko ang nangyayari, iho.
Abisuan mo mga matatanda, kabataan at kababaihan. Magsiuwi na sila at hindi maganda ang mangyayari. Lumakad ka. Ako nang bahala dito. Nagmadali siyang sundin ang sinabi ng matanda. Nang masiguradong wala ng tao sa paligid, saka pa lamang ito bumalik sa kinaroroonan ni Apos Satur at Faustino. Napansin naman ng kanilang panauhin na wala ng ibang tao sa lugar. Maliban sa kanilang tatlo, kaya kagad itong nagtanong sa Apo. "Oh, bakit mo pinalis sa mga kababaryo mo? Hindi pa tapos ang kasiyahan. Pinauwi mo na sila?" "Bakit Apos Satur?" "Mali. Saturno Oro pala. Natatakot ka bang malaman ng mga tao na isa kang alagad ng demonyo?" Nanlaki mga mata ni Homer sa mga narinig. Hindi nito akalain. Alam ni Faustino ang sekreto ng matanda. Hindi sa natatakot ako malaman nila ang sekreto. Ang totoo, nasaksihan na ng mga tao kung ano ang magagawa ko. Natatakot lang ako dahil baka hindi sila makatulog kapag nasaksihan nila ang gagawin ko sa'yo. Itinaas nito ang kamay. Laking gulat ni Homer dahil biglang lumitaw ang tungkod ng matanda. Paglapat nito sa lupa, nakaramdam ng kakaibang kilabot si Homer, dahilan para mapatras ito. Ang mabuti pa, Homer, magtago ka sa malayo. Hindi mo rin magugustuhang malapit sa akin. Lalo pat nakikipaglaban ako. At ikaw naman, Faustino, wag mo sanang isipin na bubuhayin pa kita. Natinawanan lang ni Faustino. Kumuha ito ng libreta mula sa kanyang bulsa. Nagsimulang mag-usal na mga dasal sa salitang Latin. Natatawa na lang si Apos Satur dahil alam niya ang mga dasal na yun. Wag mo sabihing isang alagad ng simbahan ng dayuhan. Pasensya na. Hindi ako natatakot sa mga dasal na galing sa dayuhang lingwahe. Sabay hawi ng tungkod nito. Dahilan para mabitawan ni Faustino ang hawak na libreta. "Demonyo ka talaga. Wala kang galang sa salita ng Diyos." Habang pilit na dinadampot ang nahulog na libreta. Ngunit habang ginagawa niya ito, isa-isa namang natutupok ang pahina ng libreta. Alagad ka ng Diyos, pero hindi mo kayang panghawakan ng maayos ang mga salita niya. Ramdam ko sa iyo ang takot na dulot ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pagkakataong lumaban. Wika ni Apos Satur sabay lakad patras. Binigyan nito ng sapat na espasyo si Faustino upang isagawa ang paghahanda. Ilang minuto pa ay nakatapos na ito at muling hinarap si Apos Satur. "Hindi ako masisindak sa mga palabas mo, tanda. Kaya maganda ka na dahil ibabalik na kita sa impyernong pinanggalingan mo." Tumawa ng malakas si Apos Satur. Muling ikinumpas ang mga kamay. Sa pagkakataong iyon, humawi ang mga mesa at mga upuang nakaharang sa daan habang nakatutok kay Faustino ang kanyang tungkod. Bumubulong ito ng mga dasal sa hangin, dahilan para magtamo ng mga pinsala sa katawan ng kalaban nang hindi man lang hinahawakan ng matanda. Akmang gaganti sana ng tigalpo si Faustino nang biglang takpan ng matanda ang kanyang bibig gamit ang mga kamay nito. Hindi makapaniwala si Faustino. Nakarating sa harap niya ang matanda nang walang kahirap-hirap at ganong kabilis. Huwag ka nang manlaban pa, iho. Ayokong makasakit nang dahil lang sa gusto mong patunayang mas malakas ka kung ikukumpara sa akin. Dahil sa nangyayari ngayon, alam mo sa sarili mong wala kang laban. Kaya mas makakabuting sundin mo ang mga payo ko. Ibaba mo ang depensa mo at sumuko.
Wika ni Apo Satur, sabay tulak kay Faustino palayo. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi ito nakinig. Muling nagbato ng tigalpo ang matanda sa pag-asang mapapagana niya ito ng malapitan. Ngunit kusa lang din itong tumalbog. At ang masama, nagrebuelta sa kanya ang dasal. Kitang-kita ni Homer kung papaanong sumuka ng dugo si Faustino. Unti-unti ding nanghina ang tuhod nito. Ngunit pilit pa ring tumatayo. Napapailing na lang ang binata sa ipinapakita nitong determinasyon. Ngunit alam din ni Homer na walang silbi ang ginagawang pakikipaglaban ni Faustino dahil halata namang wala itong kalaban-laban kay Apo Satur. Hanggang sa kusa ng huminto sa pag-atake ang Apo dahil napagtanto wala nang kahihinatnan pa ang labang iyon. Tumigil ka na, Faustino. Hindi ko na itutuloy ang labang ito dahil nawawala ng saysay ang lahat ng ginagawa mo. Wika ni Apo Satur. Para sa'yo, walang saysay ang lahat ng ito. Ngunit sa akin, hindi. May nais akong patunayan at hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa ang bagay na yon. Alam mo kung anong meron sa'yo, Faustino? Isang bulag na determinasyon. Wala kang dapat patunayan. Hindi sa akin at mas lalong hindi para sa ibang tao. Sa kabila ng mga pangaral nito, nanatiling matigas ang ulo ni Faustino at habang nakababa ang depensa ng matanda, saka naman ito nagbato ng malakas na atake. Bagyang tinablan si Apo Satur, ngunit hindi naman gaanong kalaki ang naging pinsala, kaya hindi rin nag-alala si Homer. Muling nilingon ng matanda ang kalaban at sa kahuli-hulihang pagkakataon, binalaan niya ito. Sa huling pagkakataon, Faustino, isuko mo na ang labang ito. Wala kang mapapala. Manalo o matalo, hindi ka pa rin makukontento sa mga mararating mo. Dahil ito ang totoong kalikasan ng mga tao. Walang pagkakontento sa kahit anong aspeto ng buhay. Hindi tayo nakukontento at palaging nakukulangan, lalo na sa mga bagay na ginagawa ng kapwa natin. Huwag mo kong pangaralan, tanda. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko bago marating ang antas na ito. Kaya hindi ako pwedeng huminto ngayon hanggat hindi napapatay ang isang mataas na uri ng demonyong kagaya mo. Hindi ka mananalo kung puro determinasyon at tapang ang paiiralin mo. Sa buhay kailangan mo ding mag-isip. Hindi puro sugod lang ng sugod. Kagaya ngayon, alam kong nakikita mo magaganap ang ganitong pangyayari. Bakit ka pa din tumuloy? Dahil may gusto kang patunayan. Pues ngayon, napatunayan mo na. Wala kang laban sa akin. Kaya oras na siguro para huminto ka. Akmang magbabato pa sana ng tigalpo si Faustino nang bigla namang batuhin ni Homer ng kaldero ang panauhin. Tinamaan ito sa ulo. Inakala ni Homer na doon na matatapos ang laban. Ngunit nagkamali ito dahil lalo lang ginalit si Faustino. Walang iya ka. Bakit kailangan mong makialam? Isang panlalapastangan sa duelo ang ginawa mo. Sabay bato ng tigalpo kay Homer. Tinamaan ang binata at namilipit sa sobrang sakit ng ulo at katawan. Kaagad namang kinalas ni Apo sa turang dasal, dahilan para ibaling ni Faustino ang atensyon sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. Dahil sa nangyari, hindi nito akalaing may kakayahang magkalas ng tigalpo para sa ibang tao si Apo Satur. Teka, paano mong nakalas ang tigalpong yun? Ang kakayahan ni Saturno Oro, walang hangganan. Lalong-lalo na kapag nasa loob tayo ng teritoryo niya. Kaya kung ako sa'yo, susuko na ako.
Ang tinutukoy nitong Saturno Oro ay ang mismong pangalan ng demonyong gabay ng kanyang tungkod. Bakit ka naglilingkod sa demonyo? Tanong ni Faustino. Kaagad natawa si Apo Saturo sa naging tanong nito. Naglilingkod sa demonyo? Mukhang mali yata ang tinuran mo. Hindi ako naglilingkod sa demonyo. Sa halip ako ang pinaglilingkuran nito. Nanlaki mga mata ni Faustino dahil ang buong akala nito, naglilingkod ang matanda sa demonyo. Kalokohan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano kang paglilingkuran ng demonyo? Nasa'yo kung hindi ka maniniwala. Hindi rin kita pipilitin. Pero ipinapayo ko sa'yo itigil mo na ang labang ito. Dahil kapag nagpatuloy pa ang pagmamatigas mo, hindi na ako magmimingming na ipakain ang kaluluwa mo sa hawak kong tungkod. Ngunit imbis na makinig, muli itong nagbato ng atake at para matapos na ng tuluyan, ipinakain ni Apo Satur ang kaluluwa ni Faustino sa hawak na tungkod. Nanlaki ang mga mata ni Homer nang makita ang ginawa ng matanda. Unti-unting natutuyo ang katawan nito hanggang sa tuluyang maging abo. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka aabot sa ganito. Sayang ang talento mo, Faustino. Tiyo, bakit mo pinanghihinayangan ng taong nanakit sa'yo? Hindi ba karapat dapat lang para sa kanya nangyari? Dahil kung hindi mo siya pinatay, malamang ikaw ang papatayin niya. Oo, tama ka. Maaaring ganun nga ang mangyari, Homer. Palagi mong tatandaan, hindi sa taglay na kaalaman masusukat ang kabutihan ng isang tao. Dahil kahit ano pang aral ang natutunan mo, kung gagamitin mo ito sa ikabubuti ng nakararami, may tuturing na kabayanihan. Matapos ang kaganapang iyon, muling nagbalik ang mga taga-baryo upang ayusin ang naiwang kalat ng dalawang naglaban. Nakahinga ng maluwag si Homer dahil wala nang sumalakay pa sa kanila nung araw na yun. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipinong labanan ang pananakop ng mga dayuhan. Isa si Homer na nakibaka para sa kalayaan ng bayan. Hiniling din ng mga nagimagsik ang tulong ni Apo Satur. Hindi naman ito nagdalawang isip na tumulong. Sa pamamagitan ng tungkod ni Apo Satur, nagawa nilang palayasin ang puwersa ng mga Kastila sa bayan at napalakas ang depensa ng lugar. Lumaganap sa buong Kabisayaan ang nangyari sa bayan ng Canconi hanggang sa umabot na sa punto na nagsasama na ng praile ang mga hukbo ng Espanya para basbasan ang mga sundalo sa laban. Ang kaganapang ito ay nangyari sa Pueblo de Bago sa ilalim naman ng pamumuno ni Kapitan Juan Araneta. Dito ang naging kanlungan ng mga Kastila matapos silang palayasin ng puwersa mula sa sur sa pamumuno ni Papang Isyo, isa sa mga kinilalang bayani ng Kauwayan Negros. Salamat sa iyong pagdating, Apo Satur. Hindi ko akalaing papaunlakan mo ang aking paghingi ng tulong. Hindi namin kinaya ang puwersa ng mga Kastila sa lugar na ito. Kaya ako nagpadala ng mensahero para iparating ang aming kalagayan. Wika ni Kapitan Juan. Wala kang dapat ipagpasalamat, Juan Araneta. Ito ang ambag ko sa ating bayan. At isa pa, ayokong napapasailalim sa pamumuno ng mga dayuhan. Tugon ni Apo Satur. Sa pamumuno ni Kapitan Juan, nagawa nilang itaboy ang puwersa ng mga Kastila. Hindi nagtagal, kumalat ang balitang humiling ng kapangyarihan ng demonyo ang mga Pilipino para manalo sa laban. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng ating mga kababayan,
nung panahon ng himagsikan, nagawang manalo ng mga Pilipino hanggang sa muli tayong mapasailalim sa pananakop ng isa pang lahi mula sa kanluran. Nang mga sandaling ito, mahina na si Apo Satur at halos wala na itong lakas para makipaglaban. Marami pang nangangailangan ng aking tulong, Homer. Ngunit wala na akong oras. Nais kong iparating mo sa iba nating kasamahan ang kalagayan natin. Sabihin mong wala na silang dapat ipag-alala dahil tutulong pa rin naman tayo. Magpahinga ka na po, Apo. Ako na po ang bahalang magparating ng mga mensahe niyo sa mga kapanalig natin. Pasensya ka na, Homer. Pero hindi ko maaaring ipamana sa iyo ang tungkod na ito. Kailangan kong dalhin sa hukay ang bertud. Nang sa ganon, wala nang ibang makagamit pa. Ano po ba ang kinakatakot niyo, Apo? Bakit ayaw mong ipamana sa akin ang bertud? Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Ngunit ang ikinakatakot ko, maaaring lamunin ka ng kasamaang dulot ng tungkod. At sa halip na ikaw ang paglingkuran nito, ikaw ang maglilingkod sa demonyo. Nauunawaan ko po. Kaya hindi ko nahahangarin pang manahin ang tungkod mo. Sa paglipas ng mga araw nagtagumpay ang himagsikan. Napalaya ang ating bansa. Doon na nagtapos ang paglilingkod ni Apo Satur. At gaya ng ipinangako ni Homer, ibinalot nito sa itim na tela ang tungkod ng Apo. Isinama sa huling hantungan. Maraming taon na din ang lumipas simula nang mawala si Apo Satur. Ngunit nanatiling sariwa sa isipan ng mga tao ang kabutihang nagawa ng matanda. Ito ay sa kabila ng katotohanan. Ang kapangyarihan ni Apo Satur ay mula sa demonyo. Kagaya ng ipinangako ng matanda, bago ito mawala, inilipat ni Apo Satur ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Homer. Isa-isa itong binawi ng binata mula sa pamahalaan. Lalo pa nang matapos na ang kaguluhan na dulot ng pinakahuling pananakop sa bansa. Pinagyabong niya ito. Pinangalanan sa yumaong Chewin. Tinawag ang lugar bilang Pueblo Saturno. Ngunit kalaunan, unti-unting nagbago ang pangalan hanggang sa ganap itong kilalanin bilang isang bayan. Sa kasalukuyan, nakatayo pa din ang ilang mga gusaling ginamit nila Homer, lalo na ang lutuan ng katas ng tubo na ginagawang maskobado. Ito ang naging pangunahing pinagkakakitaan ng bayan simula nang magkaroon ito ng kasarinlan. Labis naman ang pasasalamat ni Homer sa Chewin dahil sa mga ipinamanang lupain. Naging masagana ang pamumuhay nito at ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, wala na si Homer. Ngunit patuloy pa ring nabubuhay ang legasiya nito sa puso ng kanyang anak. Nagpatuloy ng napakahabang henerasyon ang pagtulong sa kapwa. Nagsimula ito kay Apo Satur na siyang pinakaulo ng angkan hanggang sa pinakahuling anak ni Homer. At sa ngayon, naninirahan sa bayan, naglilingkod bilang isa sa mga konsehales doon. Bagaman dumaan ang maraming pagsubok ng pagbabago, nanatiling matatag ang mga tao at ang mismong bayan na itinatag ni Apo Satur. Minsan na ding nalugmok sa kahirapan at kakulangan ang pagkain sa bayan. Ngunit ika nga ng mga taong naroon, si Apo Satur ang bahala sa atin. Ito ang kadalasang maririnig sa mga taong bayan, lalo na sa tuwing nahaharap sila sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay. At para naman sa pamilya ni Homer, naging ugali nila ang mag-ikot sa mga lugar na nasasakop ni Apo Satur. Kahit naibenta na ito sa ibang tao, may iilang pa ring taga roon ang nakakakilala sa kabutihang ginawa ng Apo. Ang dati nitong libingan, ginawang museo
upang alalahanin ang kabayanihan ni Apo Satur. Naway naibigan nyo ang kwentong ito. Patunay lamang na hindi masasukat sa pinagmulan ng kaalaman ang kabutihan ng isang tao. At kahit gaano pa kasama ang tingin sa'yo, sikapin mong gumawa ng kabutihan. At para sa kaalaman ng lahat, ni minsan ay hindi nila hinukay ang libingan ng matanda para makuha ang tungkod ng demonyo. Dahil alam nila ang lakas at panganib na dala nito sa oras na mahawakan ng maling tao.